Good afternoon, blessed people. Ang topic namin last Sunday sa church namin is the David and Goliath story, overcoming your giants. May pinagdadaanan ka ba ngayon? But I encourage yung mga kapatid na tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito sa story na to, matututunan natin na ang ating mga problem ang magbibigay sa atin ng victory. At kapag naniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, nasa sa atin ang victory po. Dahil po dito, makikita natin na ang problem po, nasa likod ng problem ang iyong promotion. Kaya dapat ang problem, best friend mo yan. Kung hindi mo i-best friend ang problem, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi behind every problem, ay nandun ang every blessing mo. Kaya maniwala ka, natutulungan ka ng Lord dito sa David and Goliath story. Si Goliath, masyado siyang mayabang na walang lalaban sa kanya. Pero ito si David, napakalaki ng pagtitiwala sa Panginoon at confident ka na matatalo ka yan. Alam mo kung bakit? Meron kasi siyang personal relationship sa Panginoong Jesucristo. At I encourage you na mapaglalabanan mo ang bawat situation mo kapag kilala mo talaga ang Diyos mo. Kung sinisik mo siya everyday. Kaya ang devotion po is napakahalaga. Napakahalaga pong pumunta sa church. Napakahalagang magkaroon ka ng totoong relationship sa Panginoon. Kasi everyday, kailangan mo ng leading sa Lord. At kung kailangan mo ng leading sa Lord, kailangan nagbabasa ka po ng Bible para nadidinig mo ang boses ng Lord. Kasi ito po ay Word of God. Ito po ay salita ng Lord. So, every detail na to, nandito lahat ng sinasabi sa iyo ng Lord. Kung may problem ka, magbasa ka ng Bible, sasabihin sa iyo ng Lord kung ano ang dapat mong gawin sa problem mo. Kaya dito, sa verse 8, sa 1:17, verse 8 sa Samuel, "Then he stood and cried out to the armies of Israel and said to them, Why have you come out to line up for a battle? I'm not a Philistine, and you're the servant of Saul. Choose a man for your servant, and let him come down to me. And he is able to fight with me and kill me, then we will be your servant. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servant and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard this word of the Philistines, they were dismayed and greatly afraid." Natakot sila kasi napakalaki nga naman talaga ni Goliath. At ito ang ginagawa ng kalaban sa atin. Ini-intimidate niya tayo na hindi natin kaya. Pero look, David, ano confident ni David para labanan ng isang napakalaki at siya naman ay napakaliit lang. Dito, sa verse 32, basahin nyo to, marami kayong matututunan. At pag nagbabasa kayo ng Bible, no, kausapin nyo yung Holy Spirit at sabihin mo na, Holy Spirit, bigyan mo ko ng revelation, bigyan mo ko ng wisdom kung paano ko maintindihan ang mga scripture. Kasi kapag binasa mo po to ng walang Holy Spirit, knowledge lang yung mabibigay sa'yo. Pero kapag may Holy Spirit, may wisdom, may revelation sa'yong sasabihin. And then sa verse 32, "Then David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but a youth, and he, a man of war from his youth." Sabi ni King Saul, hindi mo siya kaya, David, napakaliit mo. At dito ang revelation sa akin ng Lord. Ang sinabi niya na, kapag napagtagumpayan mo in the secret place, ang relationship mo sa Panginoong Jesucristo, pag lumabas ka, kaya mong humarap sa kahit na sinong tao. Kasi you have the relationship eh. Hindi naniwala si David sa sinabi ni Saul na hindi niya kaya. Kaya ko kasi kasama ko ang Panginoon. At dito sa verse 37, "Moreover, David said, The Lord who deliver me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, Go, and the Lord be with you." At saka alam mo ba dito, si King Saul, pinasuot niya yung armor niya kay David. At napaka grabe yung humbleness ni David. Sinuot niya, kahit na alam niyang pwede naman niyang hindi suotin yun. Ano lang ibig sabihin nun? Be who you are. Kung ano at kung paano ka kinreate ng Lord. Meron kang sariling destiny, lakaran mo to. May sarili kang strength, alam ng Panginoon ng mga kahinaan mo, lakaran mo to. Kung paano ka kinreate ng Lord,
Yun lang ang pwede mong maibigay. Yun lang ang service na maibibigay mo sa iba. Kaya hindi ka pwedeng kumapi ng ibang destiny ng iba. Kasi iba-iba tayo ng line na ibinigay ng Lord. Iba-iba ang mga strength natin. Iba-iba yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga importante na you have the relationship. Kasi si Lord ang magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin. Kaya nga dito sa verse 45 kung bakit ni David na panalo ang laban na to. Sinabi niya, "Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Walang magmamaliit sa Diyos ko. Kaya ng Diyos lahat. Nothing is impossible. At kaya napanalo ni David ang labanan kay Goliath ay dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Ikaw, kailan ka ba huling nagtiwala sa Panginoon? Alam mo, sa proseso ko ng pagiging Christian, isa lang ang lagi sinasabi ng Lord sa akin, trust me, Anne. Hindi kita tatawagin para iwanan sa gitna ng labanan. At yung pagtitiwala na yun, nabubuo siya sa everyday journey mo na hindi nakikita ng ibang tao. Si David, tinawag siya sa pinakabata. Inanoin siya. Pangwalo siya na tinawag ni Samuel. Siya pala ang susunod na king. Pero at that time, hindi pa siya naging king. Hindi pa siya naging hari. Tinrain siya sa pastulan ng Lord. Marami siyang nilabanan pang mga lion, mga bear, para iligtas ang mga sheep na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoong Yesus. So kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, pinaprocess ka pa ng Lord. At ilalabas ka ng Lord kapag tama na ang process mo at kapag tama na ang puso mo. Kaya huwag kang mainip kasi ang patient mo ay pinaprocess pa ng Lord. At magtiwala ka lang sa Panginoon na darating ang panahon na ilalabas ka niya na tama na yung motive ng puso mo. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone. God bless.